publiko. Mga sumbong at suwestyon mapapanood at mapapakinggan sa DILG sa DCRH Break Time. Tuwing Miyerkules, alas 4 ng hapon, kasama ang mga tagapagbigay serbisyo publiko, Lakay Deo Macalma at DILG Secretary Ben-Hur Abalos. DILG sa DCRH Break Time. Alamin kung ano ang mga ginagawa, mga nagawang proyekto, programa para sa pag-unlad, balita at public service mula sa mga lungsod hanggang sa mga baryo. Dito lang sa DILG sa DZRH Break Time. Kasama ang mga lingkod sa pagbibigay serbisyo publiko, sina DILG Secretary Ben-Hur Abalos at Lakay Mayor Deo Macalma sa DILG sa DZRH Break Time. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Ay bilis ng panahon, Miyerkules na naman. September 25 po at welcome sa DILG sa DCRH sa Break Time. Ito po yung lingkod, Deo Macalma. At maliban sa akin ay makasama rin natin sa programa ang Director ng Public Affairs and Communication Service ng DILG, si Attorney Salvacion Bakay. Magandang hapon, Director Eva. Magandang hapon po, Lakay. Sa ngalan po ng ating butihing kalihim, Secretary Attorney Ben-Hur Abalos at ng ating USEC Odi Pasaraba, isang magandang hapon po Pilipinas sa lahat ng ating nakikinig at nanonood on-air at online. Ang DILG po ay inyong makakasama live dito sa DCRH Break Time upang mas mailapit po ang ahensya sa publiko pagdating sa pagbibigay ng serbisyo. Dahil ang DILG po ay matino, mahusay at maaasahan na handang paglingkuran at pangalagaan ang ating mga mamamayan. At bilang bahagi ng mas pinalawak na paghatid ng mga balita at serbisyo, ang DCRH po ay live ninyong mapapanood sa DCRH News Facebook page, DCRH News Television sa YouTube, at siyempre sa aming website dcrhnews.com.ph at sa cable channels nationwide. Wala na kayong dahilan para hindi makatune in dahil sa atin naman pong mga katanungan, mga nais idulog sa ahensya o suhestyon. Tayo din po ay naka-live at mapapanood sa DILG Philippines official Facebook page. At bago tayo magpatuloy, Attorney, at bago sa ating bisita at mga talakayan, tumumo na tayo sa latest happenings at aksyon sa DILG USEC. USEC Odi po ay nasa Director. Opo, nasa ibang lugar na utusan po. Dahil dyan, Lakay Deo sa DILG Balita at Aksyon, ating tatalakayin ang latest news at happening sa aming ahensya. At sa ating mga balita at aksyon, hinirang natapa cabinet official si DILG Secretary Ben-Hur Abalos habang kinilala naman bilang pinakamagkakatiwalaang ahensya ang Department of Interior and Local Government. Congrats! Kinilala si Secretary Abalos ang tiwala at buong suporta na ibinibigay sa kanya ng lahat ng opisyal at empleyado ng DILG. Ito mano ay naging daan para mahirang siya na naunang miyembro ng gabinete ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. at sa DILG bilang pinagkakatiwalang ahensya ng pamahalaan. At kabilang sa malaking kaso na naresolba sa ilalim ng pamumuno ni Secretary Abalos sa DILG ay ang pagkakapaslang kay Negros Occidental Governor Ruel Digamo at mga taon nito at ang pagpatay sa reporter na si Percy Lapid.
Gayon din ang pagkakaresto kay dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ. Matagumpay naman na idinaos ng DILG nitong nakaraang linggo ang National Civil Society Organization or CSO Conference 2024 sa May Clark, Pampanga. Umabot sa 1,200 civil society organizations sa buong bansa ang nagsama-sama sa naturang aktibidad na may temang CSO, Kabalikat, tungo sa pagbabago. Layon ng conference na mas pagtibayin pa ang kolaborasyon sa pagitan ng mga CSOs at pamahalaan. Gayon din ay upang palakasin ang citizen participation sa lahat ng aspeto ng lokal na pamamahala. Pinasalamatan naman ni DILG Secretary Benher Abalos ang mga nakikiisang CSO para sa kanilang patuloy na suporta sa mga programa at proyekto ng pamahalaan. Dumalo rin si DILG Secretary Benher Abalos kahapon sa Liga naman ng Barangay National Congress 2024 sa 4th Cluster sa SMX Convention Center sa Pasay City. Sa mensahe ni Secretary Abalos, pinaalalahanan niya ang mga barangay officials na laging piliin ang tama at ang katotohanan kaysa popularity sa pagbibigay ng serbisyo sa barangay. Isinagawa ang nasabing Congress na may temang Powering Up in Our Service for Others sa layo na pagtibayin at palakasin ang serbisyo publiko ng mga barangay official sa buong bansa. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Lisa Araneta Marcos ang turnover ng Bagong Pilipinas Mobile Clinics sa 28 na probinsya sa bansa. Ginanap ang seremonya sa Manila North Harbor Port noong Biyernes kung saan nakiisa sina DILG Secretary Benher Abalos, DOH Secretary Teodoro Herbosa, Philippine Port Authority Chief J. Santiago at To-Go Chief Financial Officer Will Howell. Kabilang sa mga nakatanggap ng Bagong Pilipinas Mobile Clinics ang Regions 9, 10, 11, 12, Caraga at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Sa pamamagitan ng Bagong Pilipinas Mobile Clinics ay maihahatid ang serbisyong pangkalusugan na aabot kahit sa pinakamalayong bahagi ng bansa. Libo yan na attorney, ha? Marami-rami yan, ha? Opo. Mobile clinics. O nga pala, nagkaroon din ng Vice Mayor's Summit lately, attorney. Ha? BMLP po. Ayan, bukod dito sa Barangay Congress ng National Congress ng mga barangay officials. At ilan lang po yan sa mga balitang hatid ng DILG. At sa ating pong pagbabalik ay may makasama tayo upang talakayin ang mga programa at proyekto para sa kapayapaan at kaayusan ng bansa. At ang mga balitang yan sa ating pagbabalik sa ating paratuntunang DILG sa DZRH Break Time. Pinakahuling mga balita, kaganapan, DILG, balita at aksyon. The Seal of Good Local Governance for Barangay is more than just an award. It's a commitment to excellence, a journey towards efficient, equitable, and quality public services. This performance assessment and recognition system is designed to highlight the remarkable efforts of barangays across 6 governance areas. At its core, the SGLGB puts primacy to integrity and good performance as pillars of meaningful local autonomy and development. In line with the Bagong Pilipinas call for transformation, the SGLGB aligns with a vision of a responsive, visionary, and accountable government. In 2023, the DILG implemented the SGLGB to 42,041 DILG sa DCRH Break Time.
tuwing Miyerkules alas 4 ng hapon kasama ang mga tagapagbigay serbisyo publiko Lakay Deo Macalma at DILG Secretary Ben-Hur Abalos. DILG sa DCRH Break Time. Oras sa ganap na alas 4:23. Uy, Atty., wala ka bang kamag-anak sa Lebanon at sa Israel, ha? Abay, ang gobyerno ng United Kingdom, ha? Pinaparepatriate na yung kanilang mga Briton dun sa Lebanon, ha? Grabe, palitan na ng mga rocket, mga missile, umaabot na ng Tel Aviv dyan sa Israel. Samantala, nagbabalik ang DILG sa DCRH Break Time at ngayon pong National Peace Consciousness Month. Aba, ano pala ngayon? Peace Consciousness Month pala ngayon, attorney, ha? Kaya pala nagkaroon din ng peace sina Senator Alan Peter Cayetano at Senator Migs Subiri matapos magkainitan na kagabi, ha? Ayan. Kahuli-hulian, nagkasundo rin at nagyakapan. Buti naman, ha? Kasi ano pala ngayon, National Peace Consciousness Month. Dapat ito sa mga Hezbollah at saka Israel. Ayan. Na may temang Transforming Minds, Transforming Lives. Ating alamin ang mga programa ng pamahalaan para sa kapayapaan at kaayusan na Director. Tama po kayo riyan, Lalakay Mayor. Ating alamin ang mga programa ng DILG na nakatutok sa peace and order. Kasama po natin ngayon ang Bureau of Local Government Supervision, Director Debbie Torres at ang Strengthening Peace and Order Council Project Management Office or SPOC PMO Head na si OIC Assistant Division Chief, si Ms. Alyssa Marie Briones Mendoza. Makakapanayam din natin ang lokal na pamahalaan ng General Santos City upang ibahagi sa atin ang kanilang Sharia Atas Bitiara, the comprehensive and balanced conflict resolution mechanism for Muslims na kinilala bilang isa sa mga outstanding LGU programs sa Galing Pook Awards 2023. Kaya naman, ating alamin ang iba pang detalye kaugnay ng kanilang mga programa. Ating makakasama ngayon sa hapong ito, nandito po live sa studio si Ma'am Alyssa Marie Mendoza Briones, ang OIC Assistant Division Chief ng BLGS, LGRD, at ang ating Bureau Director, si Ma'am Debbie Torres, kasama naman po natin via Zoom. Via Zoom din po ay si General Santos City Councilor Attorney Dominador June Lagare Jr. at Dato Gandhi Quinjio, our Community Affairs Assistant ng General Santos City. Magandang hapon! Bating ko na si Ma'am. Sige po. Magandang hapon po. Sino ba sana sa... Si Councilor po ba ito, sir? Councilor... Opo. Shandy Lido. Dominador, Attorney Dominador June Lagare. Ako po yung kaninang binanggit, si Councilor Attorney Dominador Lagare Jr., City Councilor po ng General Santos City. At kasama ko po si Mr. Gandhi Quinjio dito po sa aking isang side ko. Magandang hapon po sa ating lahat. Gandang hapon po. Ayan. And take it away, Director. Unahin po munang tanungin natin ang Strengthening Peace and Order Council Project Management Office. Nandyan na po si Director Debbie. Unang-una, ano po ang mga proyekto o programa ng DILG nakatuon o nakafocus sa strengthening peace and order sa lokal na pamahalaan? Magandang hapon po sa lahat. Magandang hapon, Lakay Deo. Magandang hapon, Attorney Eva, no? Magandang hapon na Director. Ala kayong laro ngayon ng volleyball? Alaysa. Nandito po din si Director Debbie, no? Nasa Zoom po kasama Director din natin. Debbie. Magandang hapon po.
Opo, isang karangalan pong makasama kayo dito, no? Alam po natin na isa sa mga mandato ng DILG ang pagpapatupad ng kapayapaan at kaayusan sa ating mga komunidad, sa ating mga lokal na pamahalaan. Ginagawa ng DILG itong mandato na to sa pagpapatupad ng mga programa tulad ng Enhanced Comprehensive Integration Program o ECLIP, Preventing and Countering Violent Extremism, localization of Executive Order 70, na dito nakapaloob yung support to barangay development program natin, Philippine Anti-Illegal Drug Strategy. Ilan lamang po yan sa mga programa ng DILG. But higit dito, no, Lakay and Attorney Eva, ang DILG rin po ay nagsisilbing mga secretariat sa ating mga peace and order councils mula sa mga munisipyo, syudad, lalawigan, rehiyon at maging sa national level. So, dahil dito, no, sa ilalim ng EO 773 at ating Local Government Code, ang ating mga POCs sa mga pamahalaang lokal ang inatasan na siguraduhin ang pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Kaya naman ang DILG, bilang po mga secretariat sa ating mga peace and order councils, tinutulungan natin sila na mapanatili na sila ay tumugon sa kanilang responsibilidad na iminandato sa kanila ng mga batas na nabanggit po natin. No? Binibigyan din gabay ng DILG ang ating mga POC sa pag-conduct ng kanilang mga quarterly meetings kung saan dito pinag-uusapan ang mga mahalagang issue ng kapayapaan at kaayusan. And sinisigurado rin ng DILG na ang mga plano ng ating mga peace and order councils ay naipapatupad nila ng maayos, naaayon sa itinakdang timelines at maging sa naaayon na budget nila. No? And lastly, merong dinevelop actually, Lakay, ang DILG na isang online system na tinatawag na Peace and Order and Public Safety Plan Policy Compliance Monitoring System, or in short, na medyo mahaba din, POPSP PCMS. Itong online system na to, Lakay, no, dito nire-report ng ating mga POCs yung kanilang mga accomplishments sa budget, pagdating sa mga programa, sa mga projects, at minomonitor ito ng DILG, no, para magabayan sila sa tamang pag-implement ng kanilang programa at ng mga plano nila para sa kanilang komunidad. So, napakarami ng programa ng DILG. Pala, Mama Alaysa, ayan, ano po ba ang papel ng ating lokal na pamahalaan sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa kanilang mga komunidad? At pwede bang wag lang sa mga communities? Pwede ba nating i-extend ito sa Senado? Ayan. Yun, no? Maganda. Ang ganda ng tanong nila kay, no? Basically, no, nabanggit po natin EO 773, ang ating LG code, no? So, malaki talaga yung papel na ginagampanan ng ating mga LGUs sa peace and order pagdating sa local communities po natin. No? Sila po yung mga local chief executives natin, ang ating mga mayor, ating mga gobernador. Sila po yung chairperson ng POC sa mga lokal na pamahalaan, maging ng anti-drug abuse councils po natin. So, kasama yung mga members ng council, nandyan po ang PNP at iba pang mga miyembro ng council sa local level. No? Sila yung nangunguna talaga sa pagpapatupad ng mga programa at polisiya. So, nandito yung kanilang mga ordinansa na tutugon sa hamon ng bawat komunidad. So, iba-iba ang pag-strategize po ng ating mga POCs kasi depende sa kanilang mga nasasakupan. So, ayan, nagde-develop sila, Lakay, ng kanilang Peace and Order and Public Safety Plan. Dito, nilalatag nila ano ba yung strategy nila. Depende sa mga nuances, sa mga iba-ibang sitwasyon sa kanilang pamahalaang lokal. So, dun sa plano na yon, sa mga POPs plan nila na yon, nilalagay nila kung ano yung mga strategies nila para ma-address yung peace and order concerns, katulad ng crime and disorder, illegal drugs, mga conflict sa mga ibang lugar. Meron tayong mga insurgency, armed conflict, maging environment and human security threats, illegal logging, illegal mining, smuggling, at syempre yung mga public safety concerns natin, road and vehicle, emergencies, and iba-iba pang mga napakalawak na peace and order concerns natin. Yung petty issues na away na mag-asawa, away na magkapitbahay, kasama yan. Opo, sa barangay, dinadala nila yan kay Mayor. Kadalasan, yan ang napupuntang issue sa ating punong barangay. Meron din tayo, Attorney Eva, no, yung ating mga barangay peace
and Order Committee. So meron Oo. din tayo sa barangay, mga barangay peacekeeping action teams o yung mga tanod na alam natin 24/7 tumutugon sila as first responder sa ating mga Ayun. kababayan. Ayun, so napakalawak nun, Miss Eliza. Dahil napakarami nilang ginagawa, may mga pagkilala bang binibigay ang DILG sa ating mga lokal na pamahalaan na may maayos at mahusay na peace and order programs o ordinance, Eliza? Ayan, napakagandang pagkakataon din, no? Dahil, Attorney Eva, no, kakatapos lang halos ng mga assessments natin, no, mga audits natin. Taon-taon natin isinasagawa ang Peace and Order Council Performance Audit. So sa ating audit po, naglalayon ito na makita yung performance ng ating mga POCs pareho sa functionality nila, kung nagagawa ba nila yung nararapat na mga meeting, na mga plano nila, na isa sa katuparan din ba nila yon. Tapos tinitignan din natin yung mga development indicators or yung mga ano ba yung outcome, bumaba ba ang krimen sa bayan na ito ngayong taon, and so on and so forth. So tinitignan natin kung na-achieve ito ng ating mga POCs. So dahil yung pag-maintain ng peace and order, no, Lakay, tinuturing ng DILG, tinuturing natin na essential pillar in good governance, no. Ang POC audit, kasama na rin ang ad hoc audit, ay isa sa mga indicator natin sa Seal of Good Local Governance. So alam natin, no, Lakay, kinararangal natin ang SGLG bilang flagship program ng DILG sa pagkilala ng mga natatanging pamahalaang lokal. So for this year, Lakay, kwalipikado sa SGLG ang ating mga high-performing POCs and high-performing ADACs na rin. So bukod dito, dapat din silang, of course, makapasa sa mga parameters ng SGLG. Pero dito natin ipinasok ang POC performance audit sa ating SGLG. Palagay ko, ang mananalo rito, Director Eva, ayan, dahil zero crime rate sila, Batanes, ayan. Diba? Nako. Ayan, sa inyo, probinsya mo nga pala, Batanes, di ba? Kailangan po nilang suyurin ang 9 other areas or elements pa, Mayor. Kaya hindi ibig sabihin na zero crime rate, automatic na sila. Opo, maraming alon pa po yun, Lakay Mayor. Ba yan? Anyway, Mama Eliza Valdez, Mendoza Briones, maraming salamat po. Diyan lang po kayo, ma'am. Ayan, mamaya may laro pa kayo ng volleyball. Director, attorney, dumako tayo sa Jensan, General Santos City. Opo. Kanina nag-aantay dyan si General Santos City Councilor Attorney Dominador June Lagari Jr. Kasama niya si Dato Gandhi Quinjio, ang Community Affairs Assistant ng General Santos City. Sir, magandang hapon. Kanina nabanggit na natin na naging gawad Galing Pook awardee ang General Santos City. Maari niyo po bang ikwento ito sa amin at sa ating mga tagapakinig kung ano po ba itong Comprehensive and Balanced Conflict Resolution Mechanism for Muslims at ang layunin ng programang ito, sir? Si attorney ba ito? Attorney June Lagari, sir. Ayan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon po sa ating lahat, sa iyo Sir Deo Macalma at sa iyo Panyera, no? Director Attorney Salvacion Bakay at yung mga panauhin din ba na nanggaling sa DILG, si Ma'am Eliza Valdez at si Ma'am Briones. Magandang hapon po sa ating lahat. On behalf of the City Mayor of General Santos City, si Madam Lorely G. Pacquiao, na siyang dapat inyo makapanayam. Kaya ako po ang kanyang inatasan para magsalita tungkol dito sa Sharia Atas Bichara, which is a very innovative program of the City of General Santos. At tama po, nanalo kami last year ng Galing Pook. Awardee po kami last year. At nagpapasalamat kami na kaakibat ng award, no, which is great by itself. Pati po financial award natanggap na po namin. So ano po ba itong Sharia Atas Bichara?
Well, para sa kaalaman ng lahat, no, mas madali nilang maintindihan at mas makarelate sila. Para po itong yung katarungang pambarangay natin, no, yung lupong tagapayapa, pero talagang tailor fit para sa ating mga Muslim brothers and sisters, no. When one of the parties is a Muslim, or two of them, no, yung yung complainant at pati respondent ay both, isa sa kanila ay Muslim. So ano po itong Sharia atas Bichara? It is a specialized conflict resolution mechanism designed for Muslims or when it's a Muslim. It combines both the formal and non-formal method of seeking justice through customary laws, Islamic law, Sharia courts, and code of Muslim personal courts. No? Ang kaigihan po nito ay dati kasi parang pag ikaw isang Muslim, no, at may problema ka, whether it pertains to marriages o di kaya custody ng mga bata, ay kung saan-saan kang parang napupunta, no, na pwedeng sa isang traditional leader, doon ka humingi ng tulong para ma-resolve yung problema mo, o di kaya napunta ka sa isang Islamic scholar, o di kaya napunta ka sa isang Sharia lawyer, o iba-iba pa. At minsan, yung kanilang mga desisyon ay nagko-conflict with each other. So ang ginawa po nitong Sharia atas Bichara na isang ordinansa natin, ako po ang isa sa dalawang main authors nito. Ang isa naman yung aming incumbent na Vice Mayor, si Rosalita T. Nunez. Ang ginawa po natin at ang innovation dito ay pinagsama-sama natin na nagiging isang panel na lang. Yung mga nabanggit ko kanina, yung traditional leader ng Muslim, Islamic scholars, Sharia lawyers, pati na rin yung National Commission for Muslim Filipinos at isang Sharia Action Officer. Nagiging parang jury sila, no? Parang jury sa Amerika. So, sila mismo nag-uusap at kanilang ina-evaluate yung problema na yaon na sinangguni ng isang complainant at pinatawag din yung respondent para to arrive at a one decision amongst themselves. So hindi na magkaka-conflict yung kanilang mga decision. So yan po yung Sharia atas Bichara. Attorney June, ayan. Ano ba yung mga usually madalas na conflict, mga issue na hinaharap po ninyo at paano ito na susolusyonan ng Sharia atas Bichara? Yung kalimitan, no, yung away mag-asawa. Yung sabi mo kanina, lakay. O di kaya may divorce kasi, no, sa Sharia law natin. May divorce pala sa ating civil law. Code. Family code. Sinusuport, child support, no? Na kalimitan, even sa ating mga regular courts, isang malaking problema rin yan, yung child support, paternity and filiation, guardianship and custody of minors, support and maintenance, even yung land dispute po, yung away sa mga land conflict, no, sa mga lupa, at even sa utang, no, yung pagkakautang, tinatakel din po yan, nasa jurisdiction po ng Sharia atas Bichara. So, sir, kanina nabanggit nyo na po yung mga iba-ibang resolution. For example, ihahain sa parang jury na nabanggit nyo. So, sabi niyo sa America jury, well, wag na tayong lumayo-layo pa. Nabanggit nyo rin po kanina, parang lupon na nga po, no? Ngayon, ano pa po ba yung mga kaibahan ng binibigay na resolution ng Sharia atas Bichara sa mga nangangailangan kumpara sa pangkaraniwang paraan ng pagresolba ng mga dispute sa inyong lokal na pamahalaan? Yun nga po, o meron pa bang pagkakaiba sa pagbibigay ng resolution? Kasi dati, kaawa-awa yung complainant, especially pag siya yung nanalo doon sa isang kanyang sinangguni o pinagsangguni sa isang traditional leader na may sarili siyang perception on how the Sharia code should be interpreted, no? Pero pag pumunta na naman siya sa another traditional leader,
iba naman yung desisyon na ika-come up no nung pangalawang traditional leader kung kaya minsan nagkaka-conflict. So ang nagkaka-conflict sa desisyon. Pero ang sa ginawa natin na Sharia Atas Bichara dahil etong mga traditional leaders kasama na rin yung Sharia lawyers, nandun na sila sa isang panel. So sila, they will come up with a unanimous decision kung ano talaga ang, based on the circumstances of the case, kung ano ang dapat na decision. At isang decision lang yon. Ito yung kaibahan sa noon sa ngayon, no? Kaya nakita natin na this is a very effective means, no, of conflict resolution. Ayan. Andyan din ba si Dato Gandhi Kinijiu? Ayan. Ang dito po. Ayan. Tabi natin. Ayan, andyan pala. Ayan, pabatikan natin si Dato Gandhi, Dato Mahatma Gandhi. Ayan. Dato Mahatma Gandhi Kinijiu, Community Affairs Assistant. Assalamualaikum warahmatullah, Dato Gandhi. Waalaikumsalam. Ayan. Waalaikumsalam, Sir Dio. Ayan. Ang tanong po... Sir, dagdagan ko lang yung sagot ni Atty. Yes, sir, ko please. Sa ano po yung kaibahan ng Sharia Atas Bichara. Sige po, sir. Kasi po, sa yung mga parties na involved in conflict, mga Muslim, so most often po, dapat yung resolution na inaatay natin is in line with or in accordance with Islamic law. So yung ating Sharia lawyers, yung Islamic scholars, so doon po nila hinuhubog sa Islamic jurisprudence yung yung mga relevant na yung mga solution doon sa kanilang kaso. So bali yun po. Kumbaga while nag-mediate, nag-input din yung Islamic scholars kung ano yung Islamic perspective doon sa kanilang kaso. So yung Islamic scholar, yung si Sharia lawyer naman, ano naman yung relation niya doon sa Code of Muslim Personal Laws, yung kaso na sinusolve. So bali yun po, nagtutulungan sila, kasama na rin yung traditional leader kung ano yung the best option na choices nila na mag-come up into an amicable settlement. So pag nag-agree na po sila, yung resolution is pinuput into writing, saka nagpipirmahan sila para agree sila dun sa yung solution na nakita nila. So kumbaga sir, di ba ang mediation, both parties nag-decide. So dito po sa Atas Bichara, nag-guide po yung mga ating mga panel kung ano yung ano ang sabi ng Islam sa kanyang kaso. So nag-i-input po sila doon. Parang meron counseling na na-integrate para mas mabilis po yung ma-resolve yung kaso nila. So ang based sa observation ko po, kasi ako po yung nag-adapt ng agreement, mas mabilis po yun ang pag-solve ng kaso kasi alam natin yung mga Muslim, they respect the Islamic scholars. So, kung nagsasabi yung Islamic scholars na ganito yung kaso mo, ganito ang sabi ng Islam, so madali po nila natatanggap yun. Then, mas mabilis po yung resolution. Minsan, in one setting naayos po. Minsan naman, sa dalawang setting, yun, bago naayos. Pero most often, sir, in one setting na tatapos po yung problema. Okay, Dato Gandhi, ayan, matanong ko lang kasi dito sa atin, may Supreme Court tayo. Halimbawa, hindi nag-agree po yung mga parties. Ayan, meron ba kayong sa ilalim ba ng Sharia Atas Bichara? Meron ba kayong parang pinaka-Supreme Court din? Ayan, nandyan si Justice Japar Di Maampaw na eksperto sa Sharia law, Dato Gandhi. Yes, sir. Pag hindi po na-resolve ng ating mga mediators, yung panel o mga parang jurists natin, ginagawa natin is ini-endorse natin sa either Sharia court or dun sa lower court. So, kasi itong sa amin sa Sharia Atas Bichara, amicable settlement lang kung ano yung pag-agreehan ng dalawang party. So, yun po ang pinuput natin into writing into agreement. So, pag hindi sila magkaayos, ini-endorse natin sa either sa lower court or dun sa Sharia court. Ang pinakamalapit na Sharia court natin nasa Palimbang. So parang barangay level ito pala? Lupon. Yes, sir. Ayun. Nalinawan natin. Nabanggit kanina, sir, kanina ni City Councilor ni Attorney.
Ayun pala. So, hindi aapilahin dahil hindi naman pa siya proceeding. Kundi ayan. mediation at the community level. Ayun. Ayan, take it away, attorney. Opo. So, sir, sa inyo pong mga kababayan na nais humingi ng tulong at gabay mula sa Sharia Atas Bichara, saan po sila maaring pumunta o tumawag? Doon po sa tingin nila is kailangan nila ang tulong ng ating sa narinig nila ano ang kayang gawin ng Sharia Atas Bichara. Pwede po silang dumulog sa ICAD yung tawag namin. It's a division under the City Mayor's Office. Ang City Mayor namin dito si Honorable Mayor Lorely Pacquiao. Under po sa kanya itong division ng Indigenous Cultural Communities Affairs Division or ICAD na tinatawag namin. Doon po siya yung complainant pwedeng mag-file ng kanyang reklamo para po yung the wheels of justice will begin dito po sa ICAD. Okay. Ayun. Si Dato Gandhi, paano po nakatulong ang pagkilala ng inyong nakamit na galimpuok upang mas mapaunlad pa ang inyong Sharia Atas Bichara program? Yes sir, bali nung nanalo po kami sa Galimpook, mas na-popularize po yung Sharia Atas Bichara. In fact, yung mga karatig munisipyo dito sa amin is pumunta po sa amin at humingi ng copy ng ordinance at saka nagpakwento sa amin ano yung mga ginagawa namin sa Atas Bichara para matuto sila at saka ma-replicate nila sa kanilang munisipyo. So yun po, mga siguro nasa malapit 10 mga LGUs na po ang lumapit sa amin para mag-benchmark. Then kami naman po is nag-share kami ng experience namin. Ayun. Maraming salamat. Assalamualaikum, Datu Mahatma Gandhi Kinijiyo. At Attorney Dominador June Lagare Jr. Ayan, mabuhay po ang mga taga Jansan. Ayan, kumusta po si Kuyang Rombar dyan sa East Asia Hotel dyan. Ayan, magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat din po kay RD Rochelle at sa ating City Director sa General Santos City. Thank you, Ma'am Alaysa, Ma'am Debbie Torres. Ayan, maglalaro pa siya ng volleyball. Volleyball din ba ang sports nyo, Attorney Alaysa? Ma'am Alaysa? Valdez na rin nakapilido niya dun Ayan. Anyway, sa pagbabalik po ay ating sasagutin, Attorney, Director, ang ilang katanungan ng ating mga kababayan sa DILG. Siyempre matapos lang po ang ilang mga mahalagang paalala. Pinakahuling mga balita, kaganapan, DILG, balita at aksyon. In this new age of good governance, the SGLG remains steadfast in its mandate of advancing the matapat at mahusay brand of local governance. Strong, unwavering, resilient, the Council of Good Local Governance takes the lead in recognizing LGU exemplars of meaningful local autonomy and development. The Council is chaired by the Department of the Interior and Local Government and is joined by partner executive agencies. Ably supported by our very own core of hard-working DILG regional and field counterparts and reliable implementation partners, we assess all provinces, all cities, and all municipalities in the country, year in, year out. A true testament to our unwavering dedication in this journey of tapat at mahusay na pamahalaang lokal. One nation, one vision, one seed, the seed of good local governance. Balita, kaganapan, DILG, balita at aksyon. Balik tayo, Attorney, sa ating programa at sasagutin ang ilang katanungan ng ating mga kababayan sa DILG. At nasa ating, sinong kasama natin, Attorney? Ayan. Tama po kayo dyan, Lakay. Kasama natin ngayong araw na ito si Attorney Cedfrey Garcia, kung saan hihingin natin sa kanya ang
proseso at requirements sa pagpaparehistro ng land title sa isang tao. So ang tanong niya, ano daw po ba yung proseso at requirements? Ayan. Nasa ating linya si Attorney Sedfrey Garcia ng Land Registration Authority, LRA, ang ating Register of Deeds ng Taguig at appointed Register of Deeds ng Mandaluyong. Taguig. Dala-dalawa ang sakop niya. Ha? Ayan. Attorney Sedfrey Garcia, sir. Magandang hapon po sa inyo, Attorney. Magandang hapon din po sa inyo at kami po in behalf of the Administrator ay nagpapasalamat, Administrator Gerardo Panga Sirius, na kami maanyayahan ninyo at magbigay linaw sa proseso ng land registration. Ayan, naku, marami tayong tanong kay Attorney Garcia, Attorney Eva, dahil dyan sa Laguna de Bay, marami na patituluhan dyan. Sige, ikaw muna, Attorney. Ako na muna. Good afternoon po, sir. Unang-una, sino po ba ang maaring mag-apply ng land title? Well, pag-apply po ng land title, ibig sabihin siya magmamay-ari ng lupa, meron po tayong sinasabi na ang natural person or Pilipino ang pwede hong magmay-ari ng lupa sa Pilipinas. Pangalawa po ay ito yung mga korporasyon na meron ho siyang binubuo ng 60% na Filipino citizen. Ang foreigner po ay hindi pwedeng magmay-ari ng lupa. Yun po ang general rule natin. Kaya yung mga pogo hindi pwede magkaroon ng sariling lupa, ha? Hektar-hektarya ang kanilang lupain, ha? Ano mga dokumento ang kailangan sa registration ng land title sa Attorney Garcia, sir? Well, sir, linawin po natin, may dalawa ho tayong pagpaparehistro. Ito po yung pagpaparehistro ng kauna-unahang titulo at ito ho ay dahil wala pang lupa o wala pang titulo ang lupa ninyo, ito ay dadalhin nyo sa amin, dadalhin nyo original na copy ng inyong titulo at irirehistro ho namin. Dapat nyo dalhin yung tax declaration ho rin yan na bayad ho sa local government ang inyong taxes. May pangalawa naman ho tayong para ng pagrehistro at ito naman po ay yung mga transaction na ginanap na bilang katibayan ng inyong karapatan dito sa lupa ay dinadala nyo sa amin ang mga transaction na yan at inirehistro namin. Now, sa dami ho ng mga transactions natin, after nung sinatawag nating original registration, may iba't iba ho tayong mga dokumentong kailangan. Depende po sa pangalan ng transaction natin. Attorney, ang pagpaparehistro ba ng land title, individual ba o pwede rin korporasyon? Pwede rin pong korporasyon ho yan, individual or corporation. No? Ang susundin lang po natin ay dapat makapagbigay kayo ng tamang mga dokumento sa amin para maparehistro ho ninyo yung inyong lupa. Ayan, nabanggit ko nila ang Pogo. Ayan, halimbawa Chinese, foreigner at saka Pinoy, Pilipino. Ayan, pwede po ba silang sa ilalim ng corporation, pwede silang magkaroon ng lupa katulad dun sa Bamban, katulad dun sa Porac? Well, depende ho yan sa consistency ng korporasyon. Ang requirement ho ng batas natin ay merong 60% Filipino ownership. Yung mga shares of stocks nila ron para may rehistro ho natin. Kung ito ho ay madadilute or dadami ang pagmamay-ari ng foreigner sa korporasyon, ito po ay pinagbabawalan nating marehistro. Bawal pala yun. Okay. Attorney? Opo. Sir, kung halimbawa ay magpaparehistro nga naman ang individual o kaya korporasyon, saan po pwede mag-submit ng requirements para sa prosesong registration ng land titles? Meron po ba tayong online platforms o kailangan talagang personal na pumunta sa opisina upang makapagparehistro ng lupain? Ngayon po, ayon sa batas ng PD 1529, ang land registration po or registration ng mga transaction ninyo sa lupa ay dapat doon sa Register of Deeds kung saan naroon ang lupa po. Bali, jurisdictional po yan. Kung saan po naroon ang lupa, doon po kayo sa Register of Deeds magpaparehistro.
Ayun. So, kailangan ulitin natin, sir, yung owner po mismo ang magpaparehistro at pupunta doon sa Registry of Deeds kung saan naroroon yung lupain. Okay. Ang magpaparehistro po, pwede naman ninyo isugo ang inyong dokumento para dalhin sa Register of Deeds. Ngunit dapat po ito may nakalakip na iba ko may nagbibigay ng SPA or instruction kung ano yung paparehistro ninyo sa Register of Deeds. Ngunit kung sino ho magdala ng dokumento ninyo na parehistro, siya rin ho dapat ang kumuha kapag natapos ho ang transaction ninyo sa Register of Deeds. Ayan. Attorney Garcia, sir, bilang RD po ng Taguig City, paano ito? Halimbawa, ako nakatira sa Taguig, nasa gilid ako ng Laguna de Bay. Sa katatabon ko dun sa gilid, lumawak na lumawak. Ayan, naging 400 square meters na halimbawa yon, ha? Sa gilid ng bahay ko. Pwede ko bang patituluhan yan? Well, pwede naman po patituluhan yan provided to is hindi kayo nagbabiolate ng ating batas at ang pagpapatitulo po niyan pwede nyo i-apply sa DENR o yung tinatawag nating administratibo or judicial po or yung dumadaan kayo sa korte. Kaya pala marami nang napatituluhan dyan sa dyan sa paligid ng Laguna de Bay, attorney. Ayan. Ito ba di ba parang reclamation yan? Pwesto nung mic sa leg. Walang diba? Kita. Ano may pumapasok dyan? Uy, ba't may pumapasok? Ayan. Nalito tuloy siya nagulat tuloy si attorney. Ayan. So anyway, yun pala ang kailangan. Kailangan may permit sa DNR, Attorney Garcia, sir. Ang pagpapatitulo po kasi ng lupa, may dalawa lang po tayong ahensya na pwedeng magbigay ng titulo. Ibig sabihin, ito ho yung kauna-unahang ebidensya ng pagmamayari nyo ng lupa. Isa ho ay ang administratibo o yung DENR or ang korte ho. Ang RD lang naman po ang nagpapalit ng titulo kapag ito ho ay nagparehistro sa amin. Pero yung kauna-unahan pong titulo ay laging galing it's either sa DENR po or sa korte po. Ayan. Isa na lang sa akin na Attorney Garcia, sir. Ayan. Alam mo, Attorney Eva, may mga yung mga nag-aagomba ng nag-angkin ng lupa. May bagong titulo, may lumang titulo, may Spanish title pa. Ayan, ganyan. Alin po ba ang mas matibay, Attorney Cedfrey Garcia, sir? Yung bang Spanish title o yung yung latest na nakapagpatitulo ng lupa? Kasi ito ang problema din ng mga IPs natin, indigenous people. Doon na lumaki, doon na ipinanganak, and then eventually, ito na yung mga ma-influence sa mga politiko, bigla na naman nagkaroon ng titulo yung kanilang lupa, ancestral lands. Paano yung ganitong issue, attorney? Well, general rule po natin, ang rule ng batas, kung sino yung una nagparehistro, siya ho ang may karapatan na pagmamayari ng lupa. Now, when it comes to po doon sa sinasabi nating Spanish title, ito po ay napawalang bisa noong early mga 1978 na pinagbabawal na po natin na tanggapin as official na ebidensya ng pagmamayari yung Spanish title. Dapat po ay mag-apply kayo to confirm ho yung una nyong titulo na Spanish. Pwede ho kayong dumulog sa DENR po o sa korte para i-confirm po yung dati yung titulo na Spanish title. Now, regarding naman po sa sinasabi ninyo na IPs o yung mga tinatawag nating kalti-kalti, sa batas po natin, nirirespeto po natin yung unang may titulo. Kasi po, ang nangyayari po, kung may titulo na ang lupa, hindi ho pwedeng maibigay sa kalti-kalti ho, yung lupang may titulo. Kailangan ho nating irespeto. Yan po yung kasama doon sa IPRA natin. Paano yung mga katutubo natin na no read and write, Attorney Garcia, sir? Ayan, di naman nila alam na yung mga titulo-titulo ng araw. Ito yung mga nakapag-aral, biglang dumating, binakuran yung kanilang lupa, napatituluhan. Sila na may-ari, naitabo yun yung mga katutubo. Oo nga po, naintindihan ko po yung sitwasyon na yun, sir. Kaya nga po lumabas yung IPRA natin is para maprotektahan kung ano pa yung mga lupa na hindi natituluhan. Kasi po, nung dumating ang mga Espanyol,
na ang batas nila ang sinunod natin, na hanggang ngayon may mga portion pa rin ho yung principle nila ang sinusunod natin when it comes to titling. Na kung sino ho yung unang may titulo, siya hong ino-honor natin. Pero dahil ho naintindihan naman ng ating gobyerno, ng ating pamahalaan, na bago dumating itong mga Espanyol, meron na tayong mga katutubo na may-ari din ng lupa. Kaya po lumabas yung IPRA law o yung mga kalti-kalti na ibinibigay nga po sa mga katutubo para ho naman parang i-acknowledge natin na sila po yung dating nakatira. Ngunit ang limitation nga po niyan dahil meron ho ng nakatitulo, kailangan po nating irespeto. Ayun. Okay. Attorney Sefri Garcia, sir, ng Land Registration Authority. Maraming salamat po at para kaming nakinig ng lecture. Ayan. Thank you very much. Salamat, Marami sir. kami natutunan sa inyo, attorney. Land Ayan. titles and deeds tayo ngayong hapon. Ganun. Thank you, Salamat, Attorney sir. Garcia, sir. Ayan. Ayan. Tayo na't magkape at mag-usap. Ayan. At ano yung announcement mo, attorney? Ayan. Po, maraming salamat po muli, Bago Attorney tayo Garcia. ayan. Pakapihin natin si attorney. Ayan, para mas maganda yung usapan natin. Opo. Bilang pakikiisa ng DILG sa National Peace Consciousness Month na may temang Transforming Minds, Transforming Lives, inaanyayahan ng lahat sa kapihan, may kapihang online para sa kapayapaan Ginutom ako tuloy. na magaganap sa Monday, ito na, September 30, 2024, alas 9 ng umaga at mapapanood natin sa official FB page ng DILG. Mas masarap ang usapang kapayapaan kapag may kasamang mainit na kape. Sarap niyan. Ito ay isang paanyaya mula sa DILG Bureau of Local Government Supervision na pinangungunahan ni Director Debbie Torres. Maraming salamat po. Sir, ang nag-aantay ng inyong pagbati, huwag mong kalimutan. Bago natin nabatiin na itong taga-TESDA, ayan, makikape tayo dun sa birthday party ni Senator Bong Revilla. Ha? Birthday niya ngayon. Ha? Abay, 58 years old lang pala itong Senator Bong Revilla. Ha? Alam ba tayong agimat dyan, Senator? At ito rin si retired General Roy De Besa, ang Deputy Administrator ng Philippine Coconut Authority. Birthday din. Ba? Binabati ni ASG Franz De Besa, ha? Ito yata yung kanyang dating girlfriend na roommate na ngayon. At happy birthday din kay Kuyang Elmer Gakutan at siyempre ang si RD, ayan, ng TESDA Region 2 attorney, ha? Si RD Boyan Ibay, ayan, nanonood matagal sa mo atin. ng fans club yan, Sir Deo. Maraming salamat po at sana nasa mabuti kayong kalagayan. At bumabati na tayo na happy birthday. Di ba hindi natin happy birthday si Kuyang Ray Piñesa at Kuyang Renato de la Peña at Dr. Bong Lero ng Vilona Hospital at kay Eric Bright Liwanag ng LTO South Park Alabang Center. O nga pala, attorney, bago natin makalimutan, ha? Magpaabot din tayo ng pakiramay sa pagyao ng butihing mother, nanay ni Sister L. Ayan. Our condolences, si Sister Aling L. Yolanda Apit po ay sinunda po ni Lord. Butihing ina ni Elaine Apit, Sister L. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programa hanggang sa susunod na Miyerkules, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Ayun. At sa ngalan po ng ating Secretary Benher Abalos at ni Yusek Odi Pasaraba, ako po si Eva. Isang magandang hapon sa inyong lahat. Ako naman po, si Deo Macalma. Inyong napakinggan ang DILG sa DZRH Break Time. Kasama ang mga lingkod sa serbisyo publiko, sina DILG Secretary Benher Abalos at Lakay Mayor Deo Macalma. Hanggang sa susunod na Miyerkules, tumutok, makinig, alamin ang mga ginagawa, mga nagawang proyekto, programa para sa pag-unlad, balita at public service mula sa mga lungsod hanggang sa kasulok-sulukan ng mga barangay. Dito lang sa DILG sa DZRH Break Time.